Paano naging isa sa mga pinakapinaghanap na suspect sa terorismo sa Kanluran ang isang puting Britanikang babae na mula sa pamilyang Kristiyano sa gitnang Inglaterra? Madalas tanungin ng mga nakakakilala kay Samantha Luthwaite nung siya'y mahiyain at magalang na estudyante ang tanong na ito. Ngunit ang sagot ay nasa mga desisyong ginawa niya mula sa mga traumang naranasan hanggang sa radikalisasyon. Para maintindihan ang komplikadong pagbabago niya, dapat nating talakayin ang mga salik na humubog sa kanyang pagkatao at paniniwala. Maligayang pagdating sa Wars of the World habang tinitingnan natin ang nakababahalang buhay ni Samantha Luthwaite, ang White Widow. Ipinanganak si Samantha noong 1983 sa Banbridge, County Down, kina Andrew at Elizabeth Luthwaite. Ang ama niya ay dating sundalo sa Royal Lancers ng British Army. Habang nasa serbisyong militar noong dekada 70 sa Northern Ireland, nakilala niya si Elizabeth. Pagkapanganak kay Samantha, sandaling nanatili ang pamilya sa Northern Ireland. Sa panahong ito, nagtrabaho si Andrew bilang isang driver ng truck bago sila tuluyang lumipat sa Aylesbury, isang magandang bayan ng pamilihan na matatagpuan sa gitna ng Buckinghamshire, England. Nag-aral si Samantha sa Elmhurst School at kalaunan sa Grange School sa Aylesbury, kung saan nakatanggap siya ng balanseng edukasyon. Pagkatapos mag-aral, nag-enroll siya sa bachelor's degree sa politika at relihiyon sa School of Oriental and African Studies, Universidad ng London. Nakaranas siya ng hamon sa pag-aaral kaya nagpasya siyang tumigil. Noong 1974 nagdiborsyo ang mga magulang ni Samantha, isang pangyayaring malaki ang naging epekto sa kanyang emosyon. Sabi ng mga kaibigan, nahirapan siya sa pagkasira ng pamilya kaya naghanap ng aliw at koneksyon sa mga kapitbahay niyang Muslim. Hinanga niya ang matibay na ugnayan at suporta ng pamilya na nakita niya sa kanila na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa panahong mahirap para sa kanya. Yakap ang kanyang bagong pananampalataya, nagsimulang magsuot ng hijab si Samantha sa paaralan at kalaunan ay nagsuot na rin ng buong galabiya, isang mahabang roba. Pagkatapos huminto sa universidad, nakilala ni Samantha si Jermaine Lindsay, isang Muslim na nagbalik loob na ipinanganak sa Jamaica sa pamamagitan ng isang Islamikong chatroom sa internet. Nagkaugnayan sila dahil sa magkaparehong paniniwala na nauwi sa plano nilang magkita ng personal sa isang kilalang martsa ng Stop the War na ginanap sa Hyde Park, London. Umunlad ang kanilang relasyon at ikinasal sila noong Oktubre 30, 2002 sa Aylesbury, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa kanilang kasal. Tumanggi ang mga magulang ni Luthwaite na dumalo sa seremonya dahil hindi nila tinanggap ang pagyakap niya sa Islam. Ngunit ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi kasing simple ng inaakala. Mas maaga noong buwan, pinakasalan ni Lindsay ang isang 29 anyos na babae mula Kinity, Ireland sa tradisyonal na seremonyang Islamiko na walang legal na pagkilala sa UK. Nang tumutol ang bagong asawa niya sa plano niyang mag-asawa ng pangalawa, agad niya itong hiniwalayan pagkalipas ng 8 araw para pakasalan si Luthwaite. Unang nanirahan ang mag-asawa sa Huddersfield pero bumalik sa Aylesbury noong Setyembre 2003 makalipas ang 6 na buwan, ipinanganak ang kanilang unang anak na lalaki. Ayon sa ilang ulat, noong 2004 sinaktan ni Lindsay si Samantha bagamat hindi ito nagresulta sa anumang kasong kriminal. Noong Hunyo 2005 na iugnay ang kotse ni Lindsay sa hinihinalang armadong pagnanakaw sa Bedfordshire. Kahit may mga problema sa tingin ng iba, parang normal lang silang magkasintahan at walang nakakaalam kung gaano sila karadikal. Noong Hulyo 7, 2005 si Jermaine Lindsay ay pumunta sa Luton, nakipagkita sa 3 lalaki at sabay silang bumiyahe ng tren papuntang London King's Cross Station. Lahat ng 4 na lalaki ay may dalang mga backpack na may mga improbisadong bomba. Noong 8:49 ng umaga, 4 na magkakaugnay na pambubumbang pagpapakamatay ang isinagawa ng mga lalaki sa mga nagko-commute sa London sa kasagsagan ng biyahe sa umaga. 3 terorista ang nagpasabog ng bomba sa London Underground at ang ika-4 ay sa double-decker bus sa Tavistock Square. Si Lindsay ang may sala sa ikatlong bombang sumabog sa 6 na bagon na tren ng London Underground Piccadilly Line na bumibiyahe patimog mula King's Cross St. Pancras patungong Russell Square na ikinamatay ng 27 katao kabilang siya. Nagresulta ang mga pag-atake sa 50, 2 patay mula sa 18 nasyonalidad at halos 800 sugatan. Ito ang pinakamalalang terorismo sa UK mula pambobomba sa Pan Am Flight 103 noong 1988 at unang Islamistang suicide attack.
Ang nakakatakot na pambobomba, kilala ring 7/7 ay sumabog sa puso ng London, nag-iwan ng sugat sa komunidad at nagdulot ng takot at galit sa marami. Sa panahon ng krimen, si Samantha ay 8 buwang buntis sa kanyang ikalawang anak, isang babae. 6 na araw matapos ang insidente, inireport niya ang pagkawala ng asawa sa helpline para sa pamilya ng mga biktima ng pag-atake. Mariin niyang itinanggi ang kaalaman sa pagkakasangkot ng asawa sa pambobomba at naghayag ng pagkabigla at pagkondena sa krimen, sabay sabing, "Lubos kong kinokondena at labis akong nasindak sa mga karumal-dumal na krimen. Asawa ko ni Jermaine Lindsay at hindi ko inakala na masasangkot siya sa ganitong karumal-dumal na gawain. Isa siyang mapagmahal na asawa at ama. Tinatanggap ko ang nangyari kahit gumuho ang mundo ko. Ang dasal ko ay para sa mga pamilya ng mga biktima ng trahedyang ito." Matapos ang tangkang panununog sa bahay nila ni Lindsay, inilagay si Samantha sa protective custody sa safe house ng pulisya para sa seguridad nilang mag-iina. Gayunpaman, nakatanggap siya ng matinding batikos noong Setyembre 2005 matapos ibenta ang kanyang personal na kwento sa tabloid na The Sun kapalit ng 000 na libra. Sa kanyang salaysay, inilarawan niya ang sarili bilang biktima at ang asawa bilang bagong balik Islam na naligaw at naimpluwensyahan ng mga ekstremista. Nagduda at kumondena ang iba matapos lumabas ang salungat na impormasyon mula sa kapatid ni Lindsay. Binigyan diin niya na ang kapatid niya ay nagbalik loob sa Islam sa edad na 15 bago pa masangkot sa ekstremistang gawain. Ang pagkakaibang ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa katumpakan ng salaysay ni Lutwaite at naging dahilan upang magpahayag ng hindi paniniwala ang mga pamilya ng mga biktima tungkol sa kanyang pagtatangkang pag-aanin ang pananagutan ng kanyang asawa. Pakiramdam nila ang kanyang salaysay ay para ilihis ang sisi palayo sa kanyang asawa at pagtakpan ang malupit na katotohanan ng pag-ataking pumatay at malubang lumumpo sa maraming inosenteng tao. At tila may mabigat na dahilan ang kanilang pagdududa dahil sa investigasyon ukol sa pambobomba, isiniwalat na dati nang naugnay si Samantha kay Muhammad Sadiq Khan, ang pinuno ng mga salarin sa pambobomba sa London. Dahil dito, nagbangon ito ng mga tanong tungkol sa kanyang paniniwala at pagkaunawa sa ginawa ng asawa niya. Sa loob ng ilang taon, matapos ang mga teroristang atake sa London, nagawang magtago ni Samantha, kilala bilang White Widow, mula sa mga otoridad. May ulat na nanganak siya ng ikatlong anak noong 2009, ngunit hindi nakalista ang ama sa sertipiko ng kapanganakan. Pagkapangana, iniulat na lumipat siya sa Hilagang Inglaterra. Kalaunan, nawala siya at mga anak niya, kaya may hinalang nagpunta sila sa Tanzania o Somalia. Lumitaw ang mga palatandaan ng kanyang kinaroroonan na nagbunyag ng kanyang malalim na kaugnayan sa mga ekstremistang teroristang network. Noong Disyembre 2011, sinalakay ng pulisya ng Kenya ang isang ari-arian sa Mombasa at inaresto si Jermaine Grant, kilalawing Ali Muhammad Ibrahim. Si Grant, 29 anyos na Briton na may lahing Jamaican mula London at nagbalik loob sa Islam, ay gumamit ng pekeng Canadian passport sa pangalang Peter Joseph. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, kinasuhan siya ng pag-iingat ng mga materyales para sa paggawa ng bomba at paghahanda sa paggawa ng mabigat na krimen. Kilala na si Grant ng mga otoridad dahil naaresto siya sa Dadaab Refugee Camp sa Ilagang, Kenya noong 2008 habang tinatangkang magtungo sa Somalia na nakaburka at nakadamit bilang babae. Siya at 2 lalaking nakaburka rin ay papunta raw makipagkita sa leader ng Al-Qaeda. Isang babaeng kasama ng grupo noong inaresto sila ay hindi dinetin. 6 na oras matapos ang pag-aresto, nilusob ng 20 Al-Shabaab na mandirikma ang himpilan ng pulisya sa Dadadbula at pinalaya ang 3 lalaki. Tinukoy ni Grant ang babae bilang pinuno ng grupo at kinumpirma na siya si Samantha Lutwaite. Sinabi niya sa pulisya na may mas malaking tao silang hinahanap, ang tagapagpondo. Noong Enero 2012, sinalakay ng pulisya ang apartment kung saan naninirahan ng isang babaeng kilala bilang Natalie Webb, ngunit nakatakas na siya. Naniniwala silang kasapi siya ng teroristang grupong nagplano ng pag-atake sa mga hotel at turista sa Mombasa noong Pasko 2011. Naglabas ng warrant ng pag-aresto ang anti-terrorist na pulis sa Nairobi laban sa isang babaeng puti na gumagamit ng alias na Natalie Faye Webb. Ang babaeng ito ay kilalang may South African na pasaporteng nakuha sa mapanlinlang na paraan. At matapos makipag-ugnayan sa Scotland Yard, kinumpirma ng mga otoridad na gumagamit siya ng hindi bababa sa 3 magkakaibang pagkakakilanlan, kabilang ang kanyang tunay na pangalan na Samantha Lutwaite at may kasama siyang 3 bata. Labis na kahawig ni Lutwaite ang litrato sa pasaporte.
Sabi ng pulisya noon, hindi siya basta-bastang tao. Isa siya sa ilang Briton na kilala ng intelligence service na may kaugnayan sa mga teroristang plano laban sa amin. Ang totoong Natalie Webb ay nakilalang isang English na nurse na nakatira sa mga county sa paligid ng London na nabiktima ng identity theft. Maraming detective mula Britanya ang pumunta sa Nairobi para tumulong sa investigasyon at maghanap kay Lutwaite sa Britanya. Sabi ng kanyang ama noon, hindi ako makapaniwala na nasangkot siya rito at kasama pa ang mga bata. Matagal na kaming walang komunikasyon sa kanya. Matagal ko na siyang di nakakausap, di ko alam kung nandito pa siya o nasaan na. Marami siyang kaibigan sa Hilaga pero bihira na siyang makisalamuha sa amin. Hindi ko alam ang pangalan ng bagong anak niya. Sa masuling pagsusuri ng na-recover na pasaporte, napagalaman na unang pumasok ang babae sa Kenya mula Tanzania noong Pebrero 26, 2011 pagkatapos ay muling pumasok noong Agosto 25 at muli noong Nobyembre 21. Minanmanan siya ng pulisya ng Kenya matapos lumipat sa apartment sa Mombasa na pag-aari ng dating asawa ng tagapagpondo ng terorismo na si Musa Hussein Abdi. Napatay si Abdi noong Hunyo 2011 kasama si Fazul Abdullah Mohamed, ang leader ng Al-Qaeda sa Silangang Afrika ng mga armadong puwersa ng Somalia at pinaniniwala ang may mahalagang papel sa pagpupundo ng Al-Shabaab. Noong Marso 2012, ibinunyag ng CBS na sumali na ang CIA sa paghahanap kay Lutwaite at Habib Salik Ghani na parehong tumakas noon. Nakilala ang dalawa sa mga litrato na umupa ng ari-arian malapit sa Mombasa Serena Beach Hotel at Sarova White Sands Beach Resort na pinag-iinalaan ng pulis na target nila. Si Ghani ay may pekeng pasaporte ng Mozambique bilang Marco Costa at sinabing asawa niya si Lutwaite sa may-ari ng inuupahan. Sabi ng kapitbahay, kilala siya bilang maputing babaeng napakamalihim, laging nasa mosque at hindi pinapasok sa paaralan ang mga anak. Nang halugugin ng pulisya ang bahay, nakakita sila ng laptop, mga magasin para sa AK-47 assault rifle, 100 bala mga detonator at isang litrato ni Lutwaite. Ipinadala ang fingerprint sa Scotland Yard na nagkumpirma ng tugma kay Samantha Lutwaite. Nagbabala ang British Foreign and Commonwealth Office na posibleng nasa huling yugto na ng pagpaplano ng pag-atake ang mga terorista. Maaaring walang pinipili ang mga pag-ataking ito at puntiryahin ang mga institusyon sa Kenya, pati na rin ang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga dayuhan at banyagang manlalakbay gaya ng mga hotel, shopping center at mga dalampasigan. Noong Oktubre 2013, lumabas ang mga ulat tungkol sa laman ng laptop at flash drive na ginamit ni Lutwaite sa Mombasa. Ayon sa investigasyon ng Sky News, ginamit niya ang computer para magsaliksik tungkol sa paggawa ng bomba at mga tips sa buhok at kagandahan. Kasama sa 2,000 file sa hardware ang isang dokumentong na-download na pinamagatang The Mujahideen Explosives Handbook. At isang tula na umano'y isinulat ni Lutwaite na pinamagatang Ode to Osama na nagbibigay pugay sa tagapagtatag ng Al-Qaeda, si Osama bin Laden. Dahil sa media attention kay Lutwaite, inanunsyo ni Naledi Pandor, South African Minister of Home Affairs, na nakuha ni Samantha Lutwaite ang kanyang pasaporte sa pamamagitan ng pandaraya gamit ang birth registration documents. Ipinunto ni Pandor na unang pumasok si Lutwaite sa South Africa noong Hulyo 2008. Habang nasa bansa, nagtrabaho siya bilang IT specialist sa Halal Meat Factory sa Johannesburg at tumira sa mga inuupahang bahay sa Mayfair at Bromhof. Iniwan niya ang mga utang na hindi nabayaran. Noong Hulyo 2010 nanganak si Lutwaite ng ika-4 na anak, isang babae, sa pribadong birthing center sa Johannesburg. Nagrehistro siya sa klinika bilang Asma Shahida bint Andrews. Ayon sa mga investigador kontra terorismo, ama ng bata si Abdi Wahid, dating opisyal ng hukbong dagat ng Kenya na tumiwalag at sumapi sa militanteng Al-Shabaab. Noong Mayo 2014 na iulat na nagpakasal si Lutwaite kay Hassan Malim Ibrahim, isang mataas na komandante sa Al-Shabaab. Ipinakita ng ugnayang ito ang malalim niyang kaugnayan sa network ng ekstremismo at karahasan. Simula nang madiskubre ang pekeng pasaporte at mga gamit na pinaniniwala ang konektado kay Samantha Lutwaite, nadawit siya sa sunod-sunod na teroristang atake. Noong Hulyo 2012 siya ay kinilala bilang isa sa mga suspect sa isang pag-atake ng granada sa Jericho Bar sa Mombasa na naganap noong Hulyo 24, 2012 habang ginaganap ang laro ng football sa Euro 2012 sa pagitan ng England at Italy.
3 ang namatay at 25 ang nasugatan sa pag-atake. Iniulat ng pulisya ng Kenya na may babaeng tumutugma sa paglalarawan kay Lutwaite na nakita malapit sa bar bago ang pag-atake, kaya't pinaghinalaan ang kanyang pagkakasangkot. Naugnay muli si Lutwaite sa pag-atake noong Setyembre 2013 sa Westgate Mall sa Nairobi nang sabihin ni Pangulong Uhuru Kenyatta na posibleng sangkot ang isang Britang babae. Ang atakeng inako ng Al-Shabaab ay nagdulot ng 70, isang patay at halos 200 sugatan. Habang lumalala ang haka-haka ng media, maingat na tinugunan ng mga opisyal ng UK ang mga ulat at walang kumpirmasyong sangkot si Lutwaite bilang umatake, tagapag-ayos o tagapagpondo. Itinanggi ng Al-Shabaab ang partisipasyon ng mga babae sa pag-atake, sinabing sapat ang kanilang mga kabataang lalaki at hindi nila ginagamit ang mga babae sa ganitong operasyon. Pero hindi nito napigilan ang mga haka-hakang sangkot si Samantha. Kahit sa kabila ng malawakang paghahanap kay Samantha at sa kanyang mga anak, nakaiwas pa rin siya sa pagkakahuli. Siya ang pinakahinahanap na babaeng terorista sa Britanya. Simula sa kanyang simpleng pinagmulan sa Timog Silangang Inglaterra, si Lutwaite ay naiugnay na ngayon sa humigit kumulang 400 na pagkamatay. Mahigit 15 taon nang hindi natagpuan ng mga ahensya ng seguridad sa Afrika at gitnang silangan siya at pinaniniwala ang marami siyang pagkakakilanlan at maaring nagpa-plastic surgery para maitago ang itsura niya. Huling nakita siya sa Uganda pero pinaniniwala ang nasa Somalia bilang bahagi ng silula ng Al-Shabaab. Ayon sa ulat, siya ang pangunahing tagapondo at namamahala sa lohistika imbes na sumali sa mga labanan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matibay na koneksyon sa mga teroristang grupo, hindi pa siya kailanman kinasuhan ng anumang krimen. Noong Abril 2026, mukhang hindi pa rin siya nahuhuli dahil wala pa ring nakakaalam kung nasaan siya. May nagsabi ring isang kapamilya na patay na siya. Kapag siya'y natagpuan, marami ang magtatanong kung ano ang alam niya sa ginawa ng kanyang asawa nung binumba ang London Underground. Para sa marami sa Britanya, tila niloko niya ang publiko, kumita sa mga krimen, ngunit nananatiling malaya.